Ni Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong. Hey, this is Dustin. What are your goals for the new year? Staying fit and healthy is my top goal, but being financially fit is too. I understand the pressure you're under today. That's why you might say, I cannot wait to retire. Then you better start planning for retirement now. My new year to do is to learn more about the employer pension plans and understand how to prepare for tomorrow by saving and investing today. Where should I start? Check out the Financial Services Regulatory Authority of Ontario website for more information. It's a great place to start. Come with me to learn more. Say you get 2 new emails, one from a legit-looking business and one from whatever this is. Customers are more likely to open emails they can trust. Get a domain with a matching professional email at godaddy.ca and earn your customers' trust. Epektibong paraan upang mabilis na makatulog sa gabi ayon sa pag-aaral. Tuloy-tuloy ang pagtulong. 7 minuto makalipas ang 4:00. Walang kawala ang malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. RH Rapido Hataw Balita. Isang mapagpalang araw na naman ang Sabado, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama na siyempre yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Ako pa rin si Raymond Dadpa, inyo. Makasama na naman sa mga susunod na oras ng balitaan. March 23, 2024. Marami na ho sa ating mga kababayan ang uwian sa mga probinsya o kaya nagsiuwian na. Kaya kahapon ay ramdam ang masikip na daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan at siyempre yung mga highway palabas ng Metro Manila. Unahin natin ang ulo ng ating mga balita. Pagsisimula ng panahon ng summer, ay opisyal nang idineklara ng Pag-asa. Big time oil price hike. Aray ko, namumurong ipatupad kasabay ng Holy Week Exodus. PNP at Philippine Coast Guard all systems go na sa pagbabantay sa seguridad ngayong Semana Santa. State of calamity pinadideklara sa Metro Manila ng isang business group dahil sa matinding traffic. Arnie Tevez susunduin ng NBI sa Timor-Leste sa sunod na linggo. Barkong nasira sa pambobomba ng tubig ng China Coast Guard balik na sa West Philippine Sea para sa panibagong RORE mission ngayong araw. 52% ng mga Pinoy pabor daw sa charter chains. Ganon. Kaso ng pertosis tumataas din sa Pasig City. 2 na ang naitalang patay. 2 bata natagpang patay naman sa loob ng isang kotse sa Angeles City sa Pampanga. Isang patay, 15 ang sugatan ng aranuin ng truck ng bombero sa Cebu. At sa balitang showbiz o sa balitang sports muna, defending champion na Lasal tatangkaing sungkitin ang ikalimang sunod na corona sa UEAP Season 86.
At sa balitang showbiz, pambato ng Pilipinas, kinuro na ang Universal Woman 2024. Yan ang ulo ng ating mga balita ngayon sa detalye. Idiniklara na ng Pag-asa ang opisyal na pagsisimula ng summer season. Ayon sa Weather Bureau, tapos na ang pag-iral ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Asahan na nilang mas mainit na temperatura at maalinsangang panahon ngayong hanggang buwan ng Mayo dahil sa El Nino. Pero pwede pa rin makaranas ng minsanang pag-ulan gaya ngayong umaga na umaambon-ambon dito sa lungsod ng Pasay. At ganoon din sa iba't ibang bahagi ng bansa, epekto ng easterlies o localized thunderstorms. 12 minuto makalipas ang alas 4. Pinabulaan na ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services o Pag-asa ang umano'y fake news na kumakalat tungkol naman sa tinatawag na photon belts. Ayon sa DOST Pag-asa, hindi totoo ang umano'y makararanas ang buong mundo ng 3 araw na kadiliman dahil sa pagdaan nito sa photon belt ngayong darating na April 8, 2024. Sabi ng ahensya, ang photon belt ay isang theoretical na konsepto lamang na tumutukoy sa isang belt o mula sinturon na hindi na matinding enerhiya ng photon o outer space. Inikayat ng Pag-asa ang publiko na magtiwala lamang sa mga impormasyong mula sa Space, Science and Astronomica section ng Pag-asa website para sa mga ulat ukol naman sa outer space. Nananawagan ang ahensya ng gobyerno sa publiko na makilahok sa gaganaping Earth Hour mamayang gabi. Magsisimula ang Earth Hour alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng gabi kung saan sabay-sabay napapatay ng mga non-essential lights sa loob ng 1 oras. Bukod dito ay maaari ding tanggalin sa saksak ang mga hindi ginagamit na mga appliances at electronic devices. Layon nito na makapagtipid sa paggamit ng enerhiya na makatutulong sa pagsalba sa kapaligiran. Batay sa mga organizer ng Earth Hour, nakatipid ng 195.34 megawatts ng kuryente ang Pilipinas noong 2019 dahil lang sa pagpatay ng kuryente sa 1 oras, habang umabot naman sa 62.69 megawatts ang natipid ng enerhiya sa Earth Hour noong nakalipas na taon. Labing 5 minuto na makalipas ang alas 4. Magandang umaga dyan sa Amerika. Siyempre kila Nelson Malinaw at dun sa Germany, kila Annalyn Lang. Matapos ang mga katiting na rollback, kasado naman ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa sunod na linggo. Ayon kay Rodela Romero, ang director ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng maglaro sa 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. 190 hanggang 210 bawat litro. Maari namang tumaas ng 1 peso and 35 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang pagtaas sa diesel, samantalang 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso to 50 centavos sa kerosene. Pwede pa itong magbago depende sa maging resulta ng oil o naging resulta ng oil trading kahapon. Resulta ang oil price hike ng bumababang oil crude export mula Iraq, withdrawal ng gasolina at crude stockpiles mula sa Amerika at pag-atake ng Ukraine sa 3 refinery sa Russia.
16 na minuto makalipas ang alas 4. All systems go na ang Philippine National Police para magbigay ng seguridad sa publiko ngayong parating na Holy Week. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na nasa 52,000 police personnel ang kanilang ipakakalat, mag-lead deploy din ng 427 mga K9 units sa buong bansa para tumulong sa pagbabantay lalo na sa mga matataong lugar. Ayon kay Acorda, magtatalaga siya ng mga tauhan lalo na sa mga paliparan, pantalan at ganoon din sa mga terminal ng bus para sa monitoring. Samantalang inihayag din ng MMDA o ang Metro Manila Development Authority na epektibo na ang kanilang no absent, no leave policy sa Semana Santa habang nasa mahigit na 23,000 personnel naman ang magdo-duty sa kanilang hanay. Mahigit na 28,000, 28,000 personnel naman mula sa Bureau of Fire Protection ang tutulong habang mahigit 3,427 emergency vehicles ang naka-standby kasama ng 30,000 tauhan ng Philippine Coast Guard. Higit sa 1,000 special permits ang inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga pampublikong bus na bibiyahe sa mga probinsya sa panahon ng Semana Santa. Layon nito na matiyak na may masasakyan ng mga pasahero na dadagsa sa mga terminal upang sila ay magbakasyon. Sa kabuuan, nasa 1,021 na special permits ang naipamahagi na sa mga PUV habang mag-inspeksyon na rin ng LTFRB at LTO sa Parañaque Terminal Exchange o PITX para sa Oplan Bantay Biyahe Semana Santa 2024. Samantalang sinabi naman ni LTFRB Chair Teofilo Gualis III na simula kahapon March 22 hanggang sa April 11 ay naka-alerto ng kanilang ahensya upang tumulong sa mga pulis sa pagbabantay sa seguridad ng mga biyahero. Inaasahang papalo sa mahigit na 1,000,000 ng dadagsang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayong Holy Week. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, kaugnay nito kasunod ang kanilang Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2024 simula March 24 hanggang March 31. Sa pagtaya ng pamunuan ng MIAA, mas mataas ng 15% ang dami ng pasahero ngayong taon kumpara sa 926,755 na pasahero noong 2023. Tiniyak naman ni MIAA General Manager Eric Ines na handa ang paliparan at may sapat na manpower, equipment at iba pang mga pangailangang pasilidad kabilang na ang critical airport utilities at backup system. Ang publiko pinagsusuot naman ng face mask sa gitna ng tumataas na kaso naman daw ng pertussis. Aba, lalo na ngayon puro gatherings. Kasi kung minsan alam naman natin kapag Holy Week, hindi lang ito pagtitika ng iba. O pagtitika sa iba pero sa iba panahon ng bakasyon. Ang detalye ng balitang yan mula kay Giselle Rica Ford. Giselle, magandang umaga. Lakay, magandang umaga. Pinagsusuot nga ng isang health expert yung ating mga kababayan ng face mask, lalo na yung mga bata sa gitna ng tumataas na kaso ng pertussis. Ayon sa infectious diseases expert na si Dr. Ronkin Solante, maaaring magdulot ang sakit ng mga komplikasyon o pagkamatay lalo sa mga bata at sanggol. Hinimok din ni Solante ang ating mga kababayan, lalo yung vulnerableng sektor na magpabakuna laban sa sakit
upang maagapan ng hawaan at idiniin na nadadali nito pati ang adult population. Pinayuhan niya rin ang mga itong agad magpakonsulta sa doktor kapag nagkararanas na ng sintomas gaya ng lagnat, apnea o pagtigil sa paghinga, malubhang ubo, pangingitim ng balat at baradong ilong. Sinabi naman ng kagawaran ng kalusugan na maaring makahawa ang infected ng 18 katao anuman ang kanilang edad. Bagamat nagagamot ng antibiotics, idiniin ng kagawaran na pinakamabisang panlaban sa pertussis ang bakuna o vaccination. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricafort, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort, ang aming birthday girl ngayong araw. Happy birthday, Giselle! Si Ma'am Malu ang bahala sa atin. Alas 4:22 ng umaga. Pinadideklara ng Management Association of the Philippines o MAPA sa gobyerno ang state of calamity sa Metro Manila dahil naman sa malalang problema sa traffic. Ayon kay Eduardo Yap, ang chairman ng Transportation and Infrastructure Committee ng grupo, 3.5 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya kada araw dahil sa traffic congestion. Ang ganito anyang impact ng grabeng trapiko ay pwede ng batayan para magdeklara ng state of calamity. Iminungkay rin ng grupo ang pagtatalaga ng traffic czar at i-organize ang Metro Manila sa 4 na zone at lagyan ito ng traffic manager bawat isa. Parang sinasabi, hindi kinakaya ng MMDA yung kanilang trabaho. At saka yung mga local enforcers na kahit na alanganing oras naka-duty, nandyan sa mga lansangan, nanghahabol ng mga motorista. Lalo na sa mga madidilim na lugar. Kulang pa ba yun para mabantayan at maisaayos ang problema ng traffic sa Metro Manila? Dapat nang gawing requirement ang neuro examination sa pag-apply para sa driver's license upang maiwasan ang mga kaso ng road rage. Ito naman ang inihayag sa DZRH ni One Rider Party List Representative Congressman Bonifacio Bosita kasunod ng viral video ng rider na nambutas ng gulong ng nakaalitan nitong delivery van driver. Ayon kay Bosita, delikado ang ganitong pag-uugali ng isang motorista dahil maaari itong humantong sa mas malalang insidente kung saan kapwa motorista na ang posibleng masaksak. Ayon sa mambabatas, makipag-ugnayan sila sa Land Transportation Office upang mapag-aralan ang posibleng implementasyon nito. Hindi natin pwedeng sabihin mangilan-ngilan lang dahil siyempre po, pag may nadisgrasya, may namatay, hindi naman maibabalik ang buhay. Ikalawa, lalo na kapatid na Henry, lagi natin ito sinasabi, kapag yung namatay ay nanay o tatay, hindi lang yung namatay ang mapiperwisyo, pati yung buong pamilya, lalo na yung mga bata na nauulit. One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita. Dapat kasi yung mga ganon talagang kulong. Kulong yung mga ganon, diretso sa kulungan. Yung gaya nung nakamotorsiklo na yun na nanaksak sa gulong ng kanyang katabi. Ang dami pang paliwanag pag ganyan-ganyan Kasi unang-una, ang tanong doon bakit kami dalang kutsilyo? Ibig sabihin, paglabas pa lang ng bahay noon, talagang ang nasa utak niya, mananaksak pag meron siyang makakaalitan sa daan. Kumbaga talagang may intention na from the start. Alas 4:26 na hunang umaga. Sa ibang balita naman, susunduin na ng National Bureau of Investigation sa Timor-Leste
ang pinatalsik na congressman ng Negros Oriental na si Arnulfo Arnie Teves. Ayon kay NBI Director Medardo de Limos, nakatakdang siya at ang kanyang team na lumipad sa East Timor sa March 27, Miyerkules Santo. Ito upang makipag-ugnayan sa mga dili officials at personal na may turnover si Teves sa mga tawan ng NBI. Samantalang sinabi naman ni NBI Public Information Chief Nick Suarez na pinag-uusapan na nila at ng iba pang mga concerned agencies ang security preparation sa pagdating sa bansa ni Teves. Pero tumanggi siya na magbigay ng karagdagang detalye para naman sa kaligtasan ng dating mambabatas. Samantalang sinabi ni Suarez na sa oras na dumating na sa bansa si Teves ay isa sa ilalim ito sa custody ng Department of Justice. So NBI pala ang magko-custody kung sakali kay Kong Arnie, ha? Kumusta naman kaya yung mga NBI officials o yung NBI director o assistant director na tumawag doon sa regional director ng Region 7, Cebu. Ang sabi daw sa kanya, hindi, kausapin mo yan si Kong Arnie, mabait na tao yan. Ito ay nung ni-raid yung isang isabong joint dyan sa Cebu. At nagalit si Kong Arnie at sinugod yung mga opisyal ng NBI Cebu at nakatikim ng pagmumura yung NBI Director dyan sa Region 7. Doon sa Senado ay sabi niya, sinong tumawag sa'yo? Para kausapin si Kong Arnie. Yung Director ho ng Region 3 during that time. Yung director dati ng Region 3 na-promote. Nasa central office na. Tapos doon makukulong si Kong Arnie Teves. Ayos. 4:29 ng umaga, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na iuwi ng gobyerno sa Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves Jr. para harapin ang kanyang mga kaso. Sa kanyang post sa X o dating Twitter, sinabi ng Pangulo na gagawin ng pamahalaan ng lahat para manaig ang hustisya sa kaso ni Teves. Pinuri naman ni Pangulong Marcos ang pagtutulungan ng mga law enforcement agencies at international partners para maaresto ang dating mambabatas. Pinusasan si Teves habang naglalaro ng golf sa Timor-Leste kung saan siya humirit ng political asylum, pero ito ay ibinasura ng gobyerno sa Timor-Leste. Matatandaan na si Teves ay kabilang sa mga kinasuhan dahil sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Tatalakayin ng mga law enforcement team ng Pilipinas sa Timor-Leste ang mga susunod na hakbang kasunod ng pagka-aresto kay dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Ayon kay Justice Assistant Secretary Miko Clabano, na sa custody na ng gobyerno ng Timor-Leste si Teves at na pinuproseso na ang pagpapauwi rito sa Pilipinas. Sabi ni Clabano, tinitiyak din ng mga law enforcement teams na makakauwi ng ligtas si Teves upang harapin ang kanyang mga kaso. Ang pinaka-priority po ng gobyerno ngayon ay ang ligtas na pagbalik ni former Congressman Teves. Kailangan po ligtas siya para po maharap niya lahat po ng charges na nasa korte ngayon. No? So that will be the main priority dahil po non-bailable po yung mga charges na multiple murder laban sa kanya. He will probably have to be detained in a very safe location para po madala siya dun sa korte. ASEC Miko Clabano ng DOJ. Bukod sa target na makauwi siya ng ligtas, sinabi pa ng DOJ na kabilang din sa mga pag-usapan ng gobyerno ang ng Pilipinas kung saan ikukulong si Teves. Si Teves ang itinuturing na mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Romuel Degamo at siyam na iba pa noong nakaraang taon.
Magandang umaga, paring Joel Mendoza, si Hermenegildo Domego, si Cherokee, good morning din. Si Annalyn lang, nabati na natin kanina, si Romulo Dealino, si Francisco Antonio Ramirez Garcia sa Nueva Ecija at si sa Saturnino ay Senior Jim Ulier. Si Nelson Malinaw sa Falls Church, Virginia. Si Francisco Victor de la Tonga. Rosie Vergara, Dinya Asuncion Herman at si Fernan Estibar. Diyan sa San Jose Ternate, Cavite. Jemar Seraspe from Romblon, si Alfredo Cobillo Sr. ng Antipolo at of course si Garland Noel doon sa London. Si Stella Nunez ng San Jose City, Nueva Ecija. Ivy Gutierrez dyan sa Tayug. Si Lucia Virgilio Vernilo, si Anosa, good morning. Diyan sa Negros Occidental, Esther Di Guzman ng Cabanatuan, Maridel Furukawa, magandang umaga. Si Rogelio Lozura, si Nanette Caber sa Samar. Eduardo Omampo, si Rosalia D. ng Valenzuela. Ovi Biason. Si Vicky Sia at Eusebio Torres. Lakay Tom Desa, Dita Ballesteros, Cagayan, na imbagabigat. Sana magaling na si Mamang Nining. Aha. Fine Joel, ambitado ka. Doon sa Tagaytay sa Sabado, April 30 hanggang 31. Gabi Cruz, magandang umaga. Diyan sa Dasmariñas, Cavite, Makapagal Ryan from Tarlac, si Alan Francisco doon ng Labotas, si Romulo Dialino is from Iriga City. Marhay na aga sa Indogabos. Si Luisito Elgarico. At siyempre, magandang umaga at belated happy birthday muli kay Congressman Ador Pleito ng ika-6 na distrito ng lalawigan ng Bulacan na nagdiriwang ng kanyang birthday kahapon. Ang oras natin, 4:34 ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Pinatapang na pagtatanong. Ultimately, Senator, you can say that there was no VIP treatment. Pinalawak na talakayan sa mga isyung ng ating bayan. Sobra na. Hindi lamang sobra na yung pangungurakot nyo, sobra ng kahirapan ng taong bayan. Samahan nyo pa rin ako tuwing linggo, alas 12 hanggang 1:00 ng tanghali para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Pagsasalo sa pagkain, mabisang paraan para tumibay ang inyong relasyon ayon sa pag-aaral. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3 tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Balik tayo sa ating balitaan, 4:38 ng umaga o 4:36 ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Magandang umaga ho sa lahat ng may mga pagdiriwang sa araw na ito. Siyempre sa pamumuno ng aming birthday girl dito na si Giselle Rica Fort. Ay dyan sa Batangas ay magandang umaga din. Lalo na ho dyan sa bayan ng Padre Garcia. Dahil nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon, si Tatay o Ginoong Dominador Silva. Happy 79th birthday ho. Si Ginoong Dominador Silva dyan sa Padre Garcia, Batangas. Binabati kayo ho ni yung kanyang anak na si Ma'am Rhea Austria at kanyang pamilya. Si Ma'am Rhea ho ay taga Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Again, happy birthday ho, Tay Dominador Silva. Happy 79th birthday ho sa inyo. Tatlong tulak ng ilegal na droga timbog dyan sa Bacoor City sa Cavite. Detalye ng balitang yan mula kay Noche Cacas. Noche? Magandang morning, Raymond. Natimbog sa bypass operasyon ang tatlong hinihinalang kilabot na tulak ng droga sa matagumpay na dalawang operasyon sa Bacoor City sa lalawigan ng Cavite. Nabingwit sa pain ng pulisya sa barangay Zapote 2 at barangay San Nicolas 3 sina Carlo alias Carlo, 28 anyos, ang babae na si alias Isa at 25 anyos na si alias Jan. Ayon sa report, kumagat sa patibong ang tatlo na batay sa assessment. Sina Carlo at Isa ay nasa high value individual habang si Jan ay nasa street level individual. Nakumpiska sa kanila ang nasa 40 grams ng suspected shabu na aabot sa 272,000 pesos. Nasukol ang tatlo sa pinaigting na effort sa anti-criminality operations kontra lawless elements sa lalawigan. Samantala, Raymond, mayroong aktibidad ngayon ang Department of Interior and Local Government dito sa bahagi ng CCP complex sa lungsod ng Pasay. Libo-libong mga uniform personnel, Raymond, tulad ng BJMP, BFP, PNP, ang makikiisa dito sa aktibidad. Tinawag na lakad kontra droga, bida tayong lahat na pangungunahan ni DILG Secretary Benhora Abalos. Magsisimula ang lakad, Raymond, dito sa Aliw Theater sa CCP Complex, Cuneta Astrodome hanggang sa pinakadulo sa Mall of Asia. So hindi ito fun run, ito ay lakad kontra droga. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRA. Ako si Nochika Kasultuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ay, salamat, Noche Cacas. So, hindi pala takbo. Lakad pala talaga. Aba, mas matagal yun. Paambon-ambon pa naman. Kaya pala nagkalat yung mga generals dito na nating nakikita, ano. General ng BJMP, nakita ko dito kanina at Bureau of Fire. Mayroon din galing sa PNP. Mga sugalan sa Baguio City, 1 linggo ng tigil operasyon. Diba? Ba't 1 linggo lang? Romy Gonzalez, sa detalye ng balitang yan. Ay bagabigat, Romy? May magabigat kasamang Raymond. Naninibago ngayon yung mga parokyana ng mga sugalan sa Baguio City. Matapos na huminto itong mga sugalan dito, may 1 linggo na nakalilipas. Ito ay mukhang may epekto yung ginawa yatang investigasyon sa Senado ni Senate Chairman ba ng sugalan, si Rafi Tulfo. Ugnay sa mga sugalan sa Baguio City, may 2 mga opisyal na ang ginisa kaugnay sa mga sugalan dito. Kung kaya't may 1 linggo nang tumigil itong mga operasyon na lahat ng mga sugalan dito sa Baguio City, particular
diyan sa may area ng Bukaukan. May mga grupo ng mga kababayan po nating mga Highlander, mga Cordilleran sang mga financiers at operators ng mga sugalan diyan sa may area ng Bukaukan at yung area diyan sa may Ligarda. Tumigil na rin yung OTEC, matagal na tumigil yung drop ball diyan at yung Malcolm Square, yung Malcolm Magsaysay, isang tuyoy yung nag-ooperate diyan at diyan sa may Hilltop, diyan sa may malapit na mismo sa may market na yung isang kapitan pa yung sinasabing protector, maintainer ng naturang sugalan dito sa area ng market dito sa lungsod ng Baguio. Tuloy ay mukhang kung gusto pala, ayon sa mga nag-oobserba, ay kaya palang patigilin kaagad ng mga alagad na batas itong mga sugalan kung gugustuhin nila. Sapagkat matagal nang inireklamo yung mga sugalan sa Baguio City, pero hindi nga matigil-tigil kung kaya't naging epektibo yung ginawang pag-question ng isang senador dyan sa Senado kaugnay sa mga nagaganap na sugalan dito sa Baguio City. Matagal lang issue. Nung nakarang taon pa nga, may isang congressman ang nagsiwalat kaugnay sa sugalan na dito at nadadawit pa nga nun yung pangalan ng alkalde dito. Subalit medyo humupa, pero ngayon ay mukhang naging epektibo kaya tuluyan nang itinigil. Ang question, babalik pa kaya? Kasi meron na yung mga pagkakataon na tumigil, pero pagkatapos lamang ng ilang araw ay bumabalik din ang operasyon ng mga sugalan dito sa summer capital of the Philippines. Yan muna ang latest na update dito sa Baguio City para sa kauna-unan sa Pilipinas DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales, dyan sa Baguio City. Hindi lang naman sa Baguio yan, all other LGUs na may mga ganyang pasugalan. Kasi kung minsan yun ang grabe ang operation dahil kung minsan pati yung mga magkakamag-anak na naglalaro ng bingo, naglalaro ng ano ba yun, baraha sa kanilang compound, nire-raid ng mga pulis. Pero magtataka ka na kapag ganyan na mayroong alam na may pasugalan naman talaga, gambling joint talaga, nakakapag-operate ng hindi nagagambala. Sabi nga ng mga bata, #alamnadis. Alas 4:45 ng umaga, sa iba pang mga balita, karagdagang balita mula dyan sa lalawigan ng Cavite, isang most wanted sa provincial level ang naaresto naman ng mga tauhan ng Naik Municipal Police Station sa lalawigan ng Cavite. Nakilala ang suspect na si Elvin Tunyakaw ng Barangay Palangge Central dyan sa bayan ng Naik sa lalawigan ng Cavite. Itong si Tunyakaw ay tubong Occidental Mindoro at may kasong frustrated murder. Base sa naging kautusan ni Judge Ralph Arellano ng Regional Trial Court 4th Judicial Region Branch 132 dyan sa bayan ng Naik, itong si Tunyakaw ay maaaring makapagpiyansa ng 200,000 piso para siya ay makalaya. Itong si Tunyakaw o itinuturong kanyang biktima ay umerong nakaalitan at ito nagkaroon ng kaso. Ngayon, inaresto ng mga tauhan ng Naik Municipal Police Station.
Magandang umaga dyan kay Police Executive Master Sergeant Allen Padilla. Kailan ba babalik si Colonel Resty Soriano, Master Allen? Pati si paring Juban at Chense, nami-miss din niya. Si Colonel Resty Soriano. Sa iba pa nating mga balita, 4:47 ako ng umaga, posibleng reklosyon perpetua ang magiging hatol kay dating Congressman Arnulfo Teves Jr. dahil sa patong-patong na kaso na kanyang kinakaharap. Sa panayam ng DZRH kay Attorney Miko Clabano, ang tagapagsalita ng DOJ, sinabi nito na bukod sa double murder na kaso kay Teves, ay naharap din ito sa kasong illegal possession of firearms and explosives, murder at Pamplona massacre. Paliwanag ni Clabano, dahil non-bailable ang mga kaso ni Teves, sa oras na mapatunayan na guilty ay reclusion perpetua ang magiging kaparusahan nito. Pero binigyang din ni Attorney Clabano na dadaan sa due process ang pagdilite sa mga kaso ni Teves. Meron po siyang illegal possession of firearms and explosives. Meron din po siyang murder case noong 2019 at itong Pamplona massacre po. Dahil po non-bailable siya, yung penalty that is that we're looking at is reclusion perpetua, which is akin or similar dun sa life imprisonment. Si Attorney Miko Clabano ng DOJ. Si Teves ay naaresto sa Dili, Timor-Leste habang naglalaro ng golf sa Top Golf Driving Range and Bar. Ito na rin siguro yung pagkakataon para kapag sakaling sumalang sa paglilitis si dating Congressman Arnie Teves, dito na patunayan na yung sinasabi ng kanyang mga abogado na wala yang kasalanan. Yun na, ito yung time. That's the time, the right time and the right forum para sabihin niya na talagang wala siyang kasalanan doon sa mga ibinibintang sa kanya. Ang pinakamatindi yung umano'y pagkakasangkot ng pangalan ng dating kongresista sa pagpatay sa kay Governor Roel Digamo ng Negros Oriental. Alas 4:49 na hunang umaga, lumarga na sa panibagong resupply mission sa Ayungin Shoal ang Unay sa May 4 na nasira matapos na ito'y bombahin ng tubig ng China Coast Guard. Sa report ni Edniel Parosa, umalis ang kinuntratang supply boat ng Armed Forces of the Philippines sa Puerto Princesa City alas 7:30 ng umaga kahapon. Inaasahang makukumpleto ang RORE mission o yung Rotation and Resupply Mission sa BRP Sierra Madre anumang oras ngayong Sabado. Pero para alalayan naman ang misyon, 2 barko ng Philippine Navy at 2 rin mula sa Philippine Coast Guard ang nagsisilbing escort ng inayos na Unay sa May 4. Pero sa post na sa X ni US Maritime Security Expert Ray Powell, tila inaabangan na ng China ang Philippine vessel dahil 10 maritime militia ships nito ang nakaposisyon malapit sa Ayungin. Matatandang nabasag ang windshield ng Unay sa May 4 matapos bombahin ng tubig ng China noong March 5 kung saan 4 ang sugatan bukod pa kay Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Tapos na ng Philippine Coast Guard at mga government scientists ang kanilang marine research sa Sandy Cay sa Pag-asa Island. Ayon kay Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa kabila ito ng pagbuntot ng Chinese Navy ship at illegal na presensya ng militia vessels, sabi ni Dr. Jonathan Anticamara, natagpuan ng kanilang team ang bulto ng durug na corals bukod pa sa nadiskobring o iba pang nadiskubre sa lugar. Kailangan na niya ng mas maraming oras upang masuri kung may iba pang pagkasira ng marine resources sa bahura.
nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng Maritime Research sa Sandy Cay 1, 2, 3, and 4 kasamang UP Institute of Biology, BIFAR at Department of Agriculture National Fisheries Research and Development Institute noong nakaraang Huwebes. Kung meron man sigurong pinakamatinding epekto ngayon mga nangyayari dyan, yung pagkasira ng mga bahura. Yan ho, nabubuhay ang ating mga yamang dagat na nagbibigay katiyakan para sa pagkain nating lahat. Hindi lang tayong mga Pinoy. Sino-sino pa ba yung mga lahi na nakikinabang dyan? Hindi lang tayo mga Pinoy, hindi lang mga Chinese. Malaysian, Vietnamese, Taiwanese, Indonesian, taga Brunei, Darussalam. Lahat tayo nakikinabang dyan. Kaya lang itong minsan wala namang ibang laging nandyan Wala silang respeto sa mga bahura, mga Chinese. Pinaghahanda ni Pangulong Bongbong Marcos ang militar sa mga posibleng banta sa soberenya ng bansa. Sa mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa ika-127th founding anniversary ng Philippine Army, sinabi niyang dapat maging multi-million o multi-mission ready, cross-domain at capable force ang Philippine Army. Kailangan na niyang handa ang Army na labanan ng emerging threat sa karagatan at soberenya ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, patuloy na pinalalakas ng soberenyang moral, efficiency at responsiveness ng Philippine Army sa pamamagitan ng mga inisyatibo para sa capacity building, mahigpit na training at education activities. Si Defense Secretary Gibo Teodoro ang bumasa sa mensahe ng Pangulo na ngayon ay nagpapagaling dahil sa trangkaso. Natapat pa naman sa anniversary ng Army, Kaya siyempre binabati natin yung pamunuan ng Philippine Army. Ang Commanding General ng Philippine Army, General Galido, sir. Yung spokesman, Colonel Louis Di Maala, na just this week ay na-confirm na sa commission appointment yung kanyang promotion. And bilang Colonel, siyempre kasama yung spokesperson din ng AFP, si Colonel Margaret Francel Margaret Padilla. Kasama yung mahigit na 100 pang mga na-confirm ang kanilang promotion sa commissioner appointment. Congratulations sa inyo. And of course, sa ating AFP Chief of Staff na galing din sa Army, General Romeo Bronner Jr. Mga sir at ma'am, siyang saludo ang sambayanan ho sa inyo. Lalong-lalo na ho lately, just this week din, yung inambos na 4 na sundalo doon sa Maguindanao. Kasama ang food security at enerhiya sa inaasang agenda ng bilateral meeting ni na Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden sa Washington sa buwan ng Abril. Ayon kay US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, patuloy pa ang diskusyon kung ano-anong mga pag-uusapan sa pulong ng dalawang Pangulo. Pero binanggit niya ang isang 1-2-3 agreement, isang landmark deal na magpapahintulot sa Washington na mag-export ng nuclear technology and materials sa Maynila. Sinabi ni Carlson na mahalaga ang civil nuclear agreement para tulungan ang Pilipinas na matugunan ang mga energy security issues nito. Matatandaan na nakatakda ang kaunang Trilateral Leader Summit ng Pilipinas, Amerika at Japan sa susunod na buwan. Yung kaya ang priority o tungkol sa West Philippine Sea. Ay, si Gabi Cruz nasa Candaba na pala sa Pampanga. Harley Ramos, si Joel Andales, si Boots Villegas. Good morning, classmate Paul Lumesio. Gawis ay wiit Montañosa.
Si Reynaldo Quiñones dyan sa Batangas, Lito Manalo ng Las Vegas, Nevada. Aba, Lito Manalo. Kapangalan niya yung aming suki na si Kuya Lito Manalo dyan sa Tagaytay City, Tolentino West. Yung may-ari ho ng Joren's Kitchenette sa harap ng Tolentino High School. Ed Ragindin sa Nueva Ecija, si Ben Kamantige ng Imos. Ay gandang umaga ho. Arturo Comilio ng Samar, Francisco Tubal ng Santo Tomas City, Batangas. At si Maria Morena Quechon, Alex De Leon, Norasmina Mitra. Good morning kay Eduardo Narvaez dyan sa Atlanta, Georgia. Aba, talaga naman Si Omar Dinsay from Baguio City na imbag na bigat. Young at heart, sabi niya, 66 years old daw siya. Ba? At of course, si Che Roque dyan sa Caloocan. Yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga dito sa Rapido Hataw Balita ngayong umaga ho ng Sabado. Lahat ho ng mga may pagdiriwang binabati natin at inuulit ko ho yung ating pagparating ng pagbati doon sa tatay ni Ma'am Rhea Ostre dyan sa Padre Garcia, Batangas. Ano ho? Kay Tatay Dominador Silva na nagdiriwang ng kanyang 79th birthday ngayon ba? Ay, tama-tama tay Ador. Next year pag nag-80 ka, maniningil tayo ng 10,000. Dahil doon sa batas na isinulong ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. para amyandahan yung octogenarian and nonanigerian law, yung mga centenarian law, na kapag 80 may 10,000, 85 years old may 10,000, 90 years old, 10, another 10, then 95, another 10, pero iba yung 100 years old, 100,000 din. Paano naman yung, halimbawa, 83 years old, wala ka naman pang 85, lampas ka naman sa 80. Antayin nyo daw ho na maging 85 kayo. Ganon din ho yung, paano yung 87? Lampas sa 85, wala pang 90. Antayin nyo maging 90 years old. Ganon ang paliwanag. Salamat ho sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga balita dito sa DZRH. Standby sa susunod nating balitaan. Siyempre, makasama natin ang ating paring Romel Fuertes. In the meantime, 1 minuto na lang ho bago mag 5:00. RH Rapido Hataw Balita.